Naranasan na ba ninyo ang isang maliit na himala na maaaring hindi ninyo napansin? Siguro isang umaga, nagbayad kayo ng mga bill o bumili ng isang bagay na medyo malaki ang halaga. Tapos, sa hapon, biglang dumating ang di inaasahang bihaya. Maaaring transfer mula sa isang kliyente, bayad sa utang mula sa kaibigan, o isang bonus na ang halaga ay pareho o mas malaki pa sa inyong ginastos. Kung naranasan ninyo iyon, hindi iyon nagkataon lang. Ito ay patunay na kayo, nang hindi sinasadya, ay nagtagumpay sa pag-access sa isang lihim na code ng universo. Isang partikular na kamalayan sa paggastos ng pera na nag-uudyok sa daloy ng pera na bumalik sa inyo. Ang problema, marami sa atin ang ginagawa ito ng hindi sinasadya, kaya hindi natin ito kayang ulitin anumang oras na gusto natin. Bilang isang nag-aaral ng vibration physics at consciousness, ngayon ay babalatan ko ang lihim na code na ito para sa inyo. Matututunan natin kung paano gumastos ng pera na may partikular na kamalayan na hindi lamang mag-aalis ng pag-aalala sa pagbabayad, kundi babaguhin ang bawat paggastos ninyo sa isang imbitasyon para sa mas malaking biyaya na dumating. Dalawang uri ng kamalayan sa paggastos ng pera. Sa tuwing magbabayad kayo ng isang bagay, nahaharap kayo sa dalawang pagpipilian ng kamalayan, dalawang pagpipilian ng vibration. Unang pagpipilian, kamalayan ng pagbawas ng kayamanan, vibration ng kakulangan. Ito ang default mode para sa 99% ng mga tao. Kapag magbabayad, ang kaisipang lumalabas ay mababawasan ang pera ko, lalong numinipis ang wallet ko. Pagkatapos nito, sapat pa ba ang matitira? Kapag kayo ay nag-ooperate mula sa kamalayang ito, nagpapalabas kayo ng vibration ng kakulangan. Nagdarasal kayo sa universo na may pakiramdam ng pagkawala. Kaya ano ang tugon ng universo? Patutunayan lamang nito ang inyong panalangin. Maglalahad ito ng mas maraming sitwasyon kung saan patuloy ninyong mararamdaman na nababawasan at kulang ang inyong kayamanan. Ito ay isang vibration na humaharang sa daloy. Pangalawang pagpipilian, kamalayan ng pagbabahagi ng buhay, vibration ng kasaganaan. Ito ang lihim na code na pinag-uusapan natin. Ito ay isang kumpletong pagbabago sa inyong intensyon at pakiramdam kapag nakikipagtransaksyon. Ang kamalayang ito ay hindi na nakatuon sa kung ano ang lumalabas sa inyong wallet. Nakatuon ito sa buhay na nililikha ninyo sa perang lumalabas. Binabago ninyo ang inyong intensyon mula sa bumibili para sa aking pangangailangan patungo sa gumagastos upang magbigay buhay sa iba. Siyasatin natin ito ng mas malalim. Ang vibration physics sa likod ng kamalayan sa pagbabahagi. Isipin na ang Diyos ay isang walang hanggang pinagmulan ng kasaganaan at kayo ay isa sa mga tubo o daluyan upang dumaloy ang kasaganaang iyon sa mundo. Ang trabaho ng isang tubo ay padaluyin ang tubig, hindi ito pigilan. Kung mas maayos ang daloy ng tubig sa isang tubo, mas maraming tubig ang ipagkakatiwala ng pangunahing pinagmulan na dumaan dito. Kung isang tubo ay barado o pinipigilan ang tubig para sa sarili nito, hihinto ang pangunahing pinagmulan sa pagpapadaloy ng tubig at ililipat ito sa isa pang mas maayos na tubo. Kapag ginagamit ninyo ang kamalayan sa pagbabahagi, nagdadeklara kayo sa universo na ako ay isang maayos na tubo. Ako ay isang daluyan na mapagkakatiwalaan upang magpakalat ng kasaganaan. Kapag patuloy ninyong ipinapakita ang vibration na ito, makikita kayo ng dakilang mekanismo ng universo bilang isang epektibong distribution agent. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa inyo ng mas malaking yaman, pera, upang patuloy kayong maging daluyan ng biyaya para sa mas maraming tao. Ang pakiramdam na ang inyong paggastos ay mas malaki pa kaysa sa inyong kinikita ay isang malinaw na senyales na hindi pa aktibo ito sa inyo. Kayo ay nag-ooperate pa rin bilang isang baradong tubo.
praktikal na paraan para ma-activate ang kamalayan sa pagbabahagi sa bawat transaksyon. Ito hindi lang teorya. Ito ay panloob na pagsasanay na pwede ninyong gawin mula ngayon sa bawat transaksyon gaano pa kaliit. Kapag bumibili ng kape sa kafe, lumang kamalayan, kailangan ko ng kape, nagbayad ako ng ₱150, nakatuon sa sarili. Bagong kamalayan, pagbabahagi. Sa pag-abot ng pera, intensyonan sa puso. Sa ₱150 ito, nagbibigay buhay ako sa barista na gumawa ng kape, nagbibigay buhay ako sa magsasaka ng kape sa nayon, nagbibigay buhay ako sa may-ari ng kafe at kanyang pamilya. Sana ay maging baslas itong perang ito para sa kanila. Kapag nagbabayad kayo ng buwan ng internet bill, lumang kamalayan, hay, ang hirap magbayad ng bill na ito, nakatuon sa pasanin. Bagong kamalayan, pagbabahagi, sa pagbabayad, intensyonan sa puso, salamat. Sa pagbabayad na ito, nakikipihaki ako sa pagbibigay buhay sa libu-libong technician, customer service staff at lahat ng empleyadong nagtatrabahong mabuti upang mapanatiling maayos ang aking koneksyon sa internet ng buong buwan. Kapag bumibili kayo ng damit sa tindahan, lumang kamalayan, maganda ang damit na ito pero medyo mahal din ang presyo, nakatuon sa presyo. Bagong kamalayan, pagbabahagi, sa pagbabayad, intensyonan sa puso, binibili ko ang damit na ito at sa paggawa nito, nagbibigay buhay ako sa tahili na gumawa nito, sa magsasaka ng bulak na nagtanim ng material, sa driver na naghatid nito at sa sales lady na naglingkod sa akin ng magalang. Nakikita ninyo ang pagkakaiba. Ang inyong focus ay lumipat ng 180 degrees. Mula sa ano ang nakukuha ko patungo sa sino ang sinusuportahan kong buhay. Nagbabago ang inyong vibration mula sa pagkuha patungo sa pagbibigay. At kapag naging tapat kayong tagapagbigay, sisiguraduhin ng universo na hindi kayo kailanman magkukulang sa anumang ibibigay. Ang prinsipyong ito ay hindi lang para sa pera. Ang prinsipyong ito ay nalalapat din sa kaalaman, kasanayan at maging sa pag-ibig. Nararanasan ko ito sa sarili ko. Sa tuwing ibinabahagi ko ang kaalaman tungkol sa consciousness at vibrations sa pamamagitan ng video, hindi ko nailaman naranasan na nabawasan ang aking kaalaman. Sa halip, pagkatapos magbahagi, madalas ang lumalabas ay mga bago at mas malalim na pag-unawa, sarisang pananaw na hindi ko naihisip dati. Para bang sa pagbukas ng gripo ng kaalaman sa iba, ang mas malaking pinagmulan ng kaalaman ay dumadaloy ng mas malakas sa akin. Kung ano ang ibibigay ninyo ng buong puso, iyon din ang tatanggapin ninyo ng higit pa. Kung magbabahagi kayo ng pera na may kamalayang pagbibigay buhay, makakatanggap kayo ng mas maraming pera. Kung magbabahagi kayo ng kaalaman, makakatanggap kayo ng mas maraming kaalaman. Kung magbabahagi kayo ng pag-ibig, makakatanggap kayo ng mas maraming pag-ibig. Ang tugtog ng kamalayan, ang solusyon sa krisis ng ekonomiya ay nasa inyong mga kamay. Ngayon ay narating na natin ang pinakamataas na tugtog ng kamalayan. Ano ang nagiging sanhi ng krisis ng ekonomiya sa isang bansa o maging sa buong mundo? Dahil ba sa kakulangan ng pera? Hindi. Ang perang nalimbag sa mundo ay trilyon. Ang krisis ay nangyayari hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil humihinto sa pag-agos ang pera. Nagiging stagnant ang pera, pinipigilan ng mga tao ang kanilang pera dahil sa takot, humihinto silang maggastos, humihinto silang mag-invest, humihinto ang sirkulasyon ng dugo sa katawan ng ekonomiya. Kaya, ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang muling pagdaloy ng pera na may tamang kamalayan. Sa tuwing gagastusin ninyo ang inyong pera na may kamalayang pagbabahagi, hindi lamang ninyo ginagamot ang inyong personal na pinansyal na kalagayan. Kayo, sa micro scale, ay nakikipihaki sa pagpapagayang ng ekonomiya sa kabuuan. Kayo ay nagiging ahente na nagpapabilis sa sirkulasyon na natigil. Kaya ito ang pagbabago na dapat ninyong gawin. Tigilan ang pagtingin sa paggastos bilang isang pagkawala. Simulan ang pagtingin sa bawat transaksyon bilang isang sagradong pagkakataon na makilahaki sa sayaw ng buhay, isang pagkakataon na maging daluyan ng baslas para sa iba. Baguhin ang inyong intensyon, baguhin ang inyong vibration. Kapag patuloy ninyong ginagawa ito, huwag magtaka kung ang mga maliliit na himala ay magsisimulang madalas na mangyari. Huwag magtaka kung ang perang ginastos ninyo sa umaga ay biglang bumalik sa mas malaking halaga sa hapon. Hindi iyon nagkataon lang.
Iyon ay tugon ng universo na nagsasabing, "Magaling, daluyan, mapayos ang daloy mo at mapagkakatiwalaan. Heto, padadalhan kita ng mas malaking agos upang patuloy mong mabigyan ng buhay ang mas maraming tao." Simula ngayon, sa tuwing bubuksan ninyo ang inyong wallet o banking app, hindi kayo naghahanda para mawalan. Kayo ay naghahanda para maging daluyan niyang baslas.